Magandang araw, mga minamahal. Ito muli ang inyong taghatid ng Ebanghelyo ni San Juan, Pastor Absalon Rabadon Jr. Ang ating pag-uusapan sa kasalukuyan, ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 27 hanggang 36. Ang paksa, ipinahiwatig ni Jesus ang kanyang kamatayan. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko. Hindi sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamatay. Sumagot ang mga tao. Sinasabi sa kautusan na ang anak ng tao o ang Mesiyas ay mananatili magpakailanman. Ano't sinasabi mong dapat itaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang, na makakasama ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga tagasunod ng ilaw. Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 12, versikulo 27 hanggang 36. So sa patuloy na pangaral ng Panginoon Kristo sa bansang Israel, unti-unti niyang pinaparamdam sa kanila na malapit na siyang mahiwalay sa mga Israelita. Ipinapahiwatig na niya na lumalapit na ang panahon ng kanyang kamatayan. Kaya si Jesus, habang siya ay nasa harapan ng mga Hudyo, ay nanalangin siya sa Ama. Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko.
At sinabi pa niya, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan, isang tinig mula sa langit, ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong parangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang mga tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Mga minamahal, tandaan po natin na ang Ama ay nasa kay Kristo. Ibig sabihin, ang Ama na siyang Espiritu Santo ay kasalukuyang nanahan sa loob ng katawan ni Jesucristo. Ngunit upang marinig nila ang hiwalay na tinig na manggaling sa langit, ay ibinuka ni Jesus ang kanyang bibig at siya ay nakipag-usap sa Ama na siya ay parangalan. At sa pagsalita ng Ama, bagamat ang Ama ay nasa loob ng katawan ni Jesucristo, narinig ang tinig mula sa langit. At narinig nila sa kapaligiran. Pero tandaan natin, nang sinabi ni Jesucristo, hindi ako ang pinaringgan ng tinig, kundi kayo. Nang ibig sabihin nito, mga minamahal, bagamat kausap nila si Jesucristo ng mukhaan, naghanap sila ng patutuo, ng ebidensya na si Jesus ay anak ng Diyos, na si Jesus ay isinugo ng Ama. Nang sinabi ni Jesus na ang kanyang pagparito ang dahilan ng kanyang pagdanas ng mga pagsubok at kahirapan ay patungo sa kanyang kamatayan, at ito ang mangyari dahil ito ang nasusulat sa kautusan. Kailangang matupad ang hula para sa kanya. Dahil ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 29, si Jesus, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At siya ay makaranas ng pag-uusig, makaranas ng kamatayan upang ang kanyang kamatayan ay magiging kapatawaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. Sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 26 hanggang 27, ito ang ating mababasa.
Hebrew Kapitulo 9, versikulo 26 hanggang 27. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay. Ulitin ko ang pagbasa, Hebrew 9, 26 hanggang 27. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siyang napakita ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman si Kristo ay minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya ang misyon ni Kristo kung bakit siya dumating sa sanlibutan upang gampanan ang hula para sa Kanya. Na siya ay haing handog, kordero ng Diyos, na siyang pinakahuling sakripisyo upang ang tao ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Hindi katulad ng sakripisyo ng kordero ng Diyos na inaalagaan ng mga Hudyo batay sa lumang kautusan. Nang kanilang kapatawaran ng kasalanan ay maghandog sila ng buhay na kordero na 4 ang paa. Taon-taon ginagawa ito bilang sakripisyo. Ginagawa ito ng punong saserdote at ihingi ng kapatawaran ang mga kasalanan ng buong bayan ng Israel. Ngunit dahil sa taon-taon ay naghandog sila ng kordero upang mag-alis ng mga kasalanan ng buong bansang Israel, taon-taon din sa loob ng 1 taon pagkatapos nila maghandog ay gumagawa na naman sila ng kasalanan. Kaya nakita ng Diyos na hindi tinutupad ng mga Israelita ang kautusan na ibinigay kay Moises. Kaya upang ang buong bansa ng Israel, hindi lamang ang mga Israelita ang makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan, nakita ng Diyos na may mga hindi Israelita, sila'y mga hintil, bagamat hindi sila kasali sa kautusan ni Moises, ngunit sila ay gumagawa ng katuwiran na katulad ng sila ay nasa ilalim ng kautusan. Kaya gawin ng Diyos na pantay-pantay ang tao. Hindi lamang ang mga Israelita ang makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan, kundi gayon din naman ang mga hindi taga-Israel. Kaya si Kristo ang ipinalit na magiging hain, buhay na hain bilang kordero ng Diyos. Ang kanyang magiging kamatayan ay kapatawaran ng buong sanlibutan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Bagamat itinakwil ng Diyos, galit siya sa kasalanan, ngunit mahal niya ang sangkatauhan. Kaya sa magitan ng haing handog, buhay na handog, sa magitan ng kanyang bugtungan na anak na si Kristo, ang kanyang kamatayan ay magiging kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan ng buong sandaigdigan. Kaya
Dito, pinarinig ang tinig ng Diyos upang sumampalataya ang mga Israelita na si Jesus ay tunay na Mesiyas. Siya ang isinugo upang magligtas sa sambahayan ng Israel. Maliban sa sambahayan ni Israel, ay gayon din sa mga hintil. Kaya sa Juan 12:31 hanggang 33, panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamatay. Kaya ipinarinig ni Jesus sa magitan ng kanyang pangaral ang mangyayari sa kanya. Ng kanyang kamatayan, siya ay itaas sa krus upang akuin niya ang kasalanan ng mga Israelita at ng buong sandaigdigan. Ipako siya sa krus hanggang siya ay mamatay. Ngunit bago mangyayari ang pagpako o paghuli sa kanya upang siya ay ipako sa krus, ay idiniklara ni Jesus na ang pinuno ng sanlibutan, ang dyablo na si Satanas, ay itaboy mula sa langit upang maging malinis ang kalangitan at ang magiging tahanan ng dyablo ay ang mundong ito. Kaya nga sabi niya, panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Ibig sabihin, ang buong sandaigdigan ay hatulan dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit ang kahatulang ito, ang tatanggap na paghatol ng kamatayan ay si Hesus Kristo. Ngunit bago mangyari ay kailangang itaboy muna ang dyablo na si Satanas kasama ang kanyang mga masamang anghel doon sa kalangitan upang sa paglinis ng kalangitan maging malinis din naman ang templo ng Diyos dito sa sandaigdigan. Kaya mga minamahal, ang sabi ni Jesus, panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itaboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamatay. Kaya sa kanyang kamatayan ay mapanumbalik ni Kristo ang lahat ng mga tao, hindi lamang Hudyo, kundi pati na rin ang mga hintil, na kung sila'y sumampalataya sa kanyang pangalan, na sa magitan ng kanyang pangalan, bagamat ang kanyang kamatayan ay nagdulot ng kaligtasan dahil sa kapatawaran ng kasalanan ng sanlibutan, ang sunod na mangyari nito, ang lahat ng mga tao ay sasampalataya sa kanya dahil ang kanyang kamatayan ay magkaroon muli ng pagkabuhay mula sa libingan. Si Kristo ay mabuhay muli mula sa mga patay at makita siya muli na siya nang siya'y inilibing, nakita ng mga Hudyo at ng lahat ng mga tao, makita rin siya na siya'y nabuhay muli mula sa mga patay. Kaya sa ganitong pangyayari ay maniwala na sa kanya ang mga nakasaksi sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay muli. Kaya nasusulat
ang magandang balita. Ang magandang balita na bagamat namatay si Kristo, ngunit siya ay nabuhay muli. At ang kanyang pagkabuhay muli ay wala ng kamatayan pa. At kung sino mang sumampalataya sa kanya, bagamat mamatay, ay muling bubuhayin ni Kristo ang sino mang sumampalataya sa kanya upang maging katulad niya ay wala na ring kamatayan. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. At patuloy na sa pangaral ni Kristo sa Juan Kapitulo 12, versikulo 34 hanggang 36, sumagot ang mga tao. Sinasabi sa kautusan na ang Mesiyas ay mananatili magpakailanman. Ano't sinasabi mong dapat itaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Kaya dito, unti-unti na nilang inaalam ang tunay na pagkatao ni Kristo. Na bakit sinasabi ni Kristo na siya ay mamatay? Dahil tinanggap naman unti-unti ng mga Israelita na si Kristo ang kanilang Mesiyas. Ngunit, bakit mamamatay ang Mesiyas? Sa kanilang pagkaalam ay walang kamatayan ang Mesiyas. Ito ang nakatagong lihim, mga minamahal. Ang propesiya na kahit si Satanas ay hindi niya alam na si Kristo ay mabuhay muli mula sa mga patay. Ginamit ng Diyos ang anak ng tao, anak ni Maria at ni Jose, upang mailingid kay Satanas at sa mga Hudyo ang isang himala, ang kapangyarihan ng Diyos, na bagamat mamatay si Kristo, ngunit siya ay mabuhay muli. Ito ang misteryo ng pangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga sa pangaral ng Ebanghelyo, ang sinumang kumikilala kay Kristo, na siya ang Panginoon at tagapagligtas, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ngunit pagkatapos ng ikatlong araw ay nabuhay muli mula sa mga patay at nakita muli ng mga alagad at siya ay nagpaliwanag tungkol sa kababalaghan o misteryo ng Diyos tungkol sa pagkabuhay na muli. Kaya nahayag na bagamat mamatay ang tao ay may pagkabuhay muli mula sa mga patay. Kaya bago pa man nangyari, ay binuhay na ni Jesus si Lazaro upang makita nilang kapangyarihan ng Diyos. Upang kung mangyari kay Kristo na siya ay mamatay, gayon din siya ay mabuhay muli mula sa mga patay. Upang ang panampalataya ng tao ay matuon kay Kristo, na siya ay namatay, ngunit nabuhay muli mula sa mga patay. At ito ang maging pag-asa nating mga Kristiyano, na tayo nga bagamat hirap sa pananalapi, ubod ng mga problema, namuhay sa kahirapan, ngunit ang ating pag-asa ay hindi lamang sa daigdig na ito. Sumampalataya tayo kay Kristo upang ang ating pag-asa ay hindi dito sa pansamantalang buhay sa daigdig, kung hindi ang ating pag-asa ay ang buhay na walang hanggan. Kaya sumampalataya tayo kay Kristo na siya ay ating Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap natin na siya ang ilaw ng sanlibutan at ang kanyang ilaw ay ang kanyang mga salita. Upang sa magitan ng kanyang mga salita, tayo ay magkaroon ng ilaw sa ating paglalakad
upang hindi tayo madapa sa kadiliman. Ang kadiliman, mga minamahal, ay ang kasamaan at ang mga kasalanan. Kaya sabi ni Kristo sa Juan Kapitulo 12, versikulo 35, sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ang ilaw. Lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya mapupunta. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo'y magiging mga tagasunod ng ilaw. Mga minamahal, ang ilaw ng sanlibutan ay ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang ilaw ay ang kanyang mga salita na nasusulat sa Biblia. Na tayo ay sumampalataya sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nanatili sa ating mga puso upang manatili sa atin ang ilaw na si Jesucristo at magiging tagasunod tayo ng ilaw na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Magandang araw po. Praise God. Hallelujah. Amen and amen. God bless us all. Thank you, Lord Jesus.